Naayos na ho namin yung aming punlaan. Nilagyan ho namin ng balag para hindi ho madirect sa sikat ng araw. Nagluto din ho ako ng aming pananghalian na 2 kilot kalahating yellow pin. Nagluto din ho ako ng ginataang kalabasa na may sigarilyas at alimasag. Hi mga katrops, magandang buhay! Ngayong araw ay samahan niyo ulit ako sa aking buhay probinsya. Aayusin ho namin ngayon yung amin hong pinunla kahapon. Kaya bago ho iyan, ako muna ay nagkape. Yan ho si Itay ay gumagawa ho ng pantutulos doon namin sa may punlaan. Mga 2.5 ho na pit na kawayan ang kanyang ginawa, tapos bubutasan niya para mapasakan ng mga kawan. Kumuha din kami ng mga mahahabang kawayan. Tapos amin na ho siyang dinala doon sa punlaan. Inilagay na din ho ni Itay doon sa may punlaan, tapos ako ho ay magkahakot ng mga maliliit na kawayan. Pagkakanabutasan na namin yung lupa, ipapasak namin yung maliit na kawayan. Ay 2 punla ho yung gagawin namin ng balag mga katrops. Yan ho, yung talong, sili at saka kamalatis. Medyo madali lang magbutas dahil meron ho tayong ginagamit na paiikot-ikuti mo lang ho. At talagyan nyo ho ng pwersa pabaon para bumaon ho yung ating panghukay, pangbutas. Pangkanan ho yung ginamit namin pangbutas, kaya ang ikot niyan ay clockwise. Dalawa kasi yung ganyan na pambutas namin mga katrops, isang pangkaliwa at isang pangkanan. At yung naman hong mga mahahabang kawayan, yun naman ho yung pagduduktong namin sa binaon naming maliit na kawayan. Medyo may kalakasan ho yung hangin amihan ngayong araw mga katrops. Kung nandito ka lang, paniguradong lili pa rin ho ako sa iyong feeling. Ay, gano'n lang ho. Nabutasan na ho namin at nalagyan ng kawayan. Tapos si Itay naman ay lalagyan ng kawad para mas maging matibay yung ating balag ng punlaan. Tapos yung mga kayakas ho na niyog, ilalagay natin yan sa ibabaw na meron ho kasamang trapal. Maganda ho kasi sa mga punla ng buto ay hindi ho nadadirect sa sikat ng araw. At yan na ho yung balag na ginawa namin para doon sa aming punlaan. Sa mga susunod na araw ay akin hong ipapakita sa inyo kung nagtubuan na ha yung ating mga pinunla. Pagkatapos namin mag-ayos ni Itay ng punlaan ay nagdiretso ako doon sa Kamalansi para makapanguha dahil magluluto na ho ako ng aming pananghalian. Masarap din hong gawin juice iyang kalamansi. Na makauwi ako sa kubo, namili lang ho ako ng saktong kalabasa para makapagginataan ng alimasag. Magluluto ho pala ako mga katrops ng ginataang alimasag at saka ho inihaw na yellow pin. Bali nabili ko ho yan sa palengke mga katrops, at ang kilo ho nung ating yellow pin 2.5 kilo. Ay sa pagkakalaki ho niyan, aking pang pag-iisipan kung magkakasya gaiyan do sa aking ihawan. Ay sana magkasya. Ay kung hindi naman, syempre ay ating ipipilit para naman mailutot makakain tayo ng masarap na pananghalian. Kaya nilinis ko na ho yung yellow pin mga katrops. Sinanggal ko lang ho yung mga hasang, saka ho yung mga palikpik, tapos bituka. Tapos akin lang ho siyang huhugasan hanggang sa maging malinis yung tubig at mawala yung mapula. Medyo may kalakasan talaga yung hangin amihan ngayong araw mga katrops. Ano palang luto ang ginagawa nyo kadalasan diyan sa yellow pin mga katrops? Ay baka naman ho ay iyong may comment dyan sa comment section. Para sa susunod at nakabili ulit tayo na ay ako'y magluluto ng gayon. Ay lagay mo na din kung taga saan ka para alam ko kung saan hong luto iyon. Kanina nga ay ako pa'y nag-iisip kung luto yung aking gagawin. Binili ko yan at nakita ay gusto kong gataan. Iihaw muna sabay gagat. Ay kaso nakakita ko ng alimasag at nakabili na din. Kaya yun na lang gagawin ko, ay iihaw ko na lang ho yung yellow pin, tapos yung hong alimasag ay akin ho siyang igagat. Ay tamang tama, ay meron pa tayong kalabasa. Talagang mapapasarap ang ginataan natin nito dahil meron pa akong kamalatis, kamalansi at sibuyas, siling panigang. Ay akin ho siyang papalamanan yung yellow pin. Bali inuna na namin yung sinaing. Mahirap kasi pag uunahin maluto yung ulam tapos kakain na sabay walang kanin. Aba, sadyang mapapainit mo ulit ang ulam na yun. Kasarap kasing kumain lalo't pag mainit ang ulam at bagong luto. Bali pagsasabayin ko ng lutuin yung alimasag at saka ho yung yellow pin dahil inihaw naman siya. Dun ho sa kalabasa maliit lang yung aking kinuha. Parang saktong-sakto lang ho para dun sa mga alimasag natin. At para lumasa yung alimasag dun sa gataan ay akin ho siyang babaakin sa gitna. Masarap sana kung alimango mga trops kaso lang yan lang ho yung available kaninang aking nabili. Pero okay na din ho yan mga katrops, ay sobrang sarap na din. Medyo mahirapan tayo magluto sa sobrang lakas ng hangin. Pero gagawan natin ng paraan yan. Kaya kinuha ko ho yung aking malaking talyase at diyan ko ho iihaw yung yellow pin. Para mas masarap ho yung inihaw natin ay akin hong iihaw siya sa bunot ng niyog. Dahil malaki yung yellow pin na nabili natin ay kailangan ay medyo matagal siyang maluto para maluto din hanggang sa kaloob-looban niya. Kaya ang ginawa ko ay hindi ho dikit yung yellow pin doon ho sa ating bunot. Pagsasabayin ko na lutuin para makakain na tayo. Kaya habang iniihaw ko yung yellow pin, lulutuin ko naman ho yung ginataang kalabasa. Naggisa lang ako ng kamalatis, sibuyas at bawang. Gandaan ho kasi may kamalatis yan para naman humamis mo ako. Ay, biro lang ho!
Napag-iwanan na tayo nung ating niluto. No, nahilagay ko na yung kalabasa. Ay naglagay ho ako ng patis, pampaalat. Tapos nilagay ko na ho yung paminta at saka ho yung pangalawang gata ng niyog. Nung na-half cook yung kalabasa, nilagay ko na yung gata ng niyog. Tapos yung sigarilyas ho ay naglagay ako. Isa ho yung sigarilyas na yan sa magpapasarap sa ating ginataang kalabasa at alimango. Alimasag pala. Nakaganda ho kasi sa buhay yung pagkain ng sigarilyas. Para naman ho ma-realize mo na hindi ka na niya mahal. Yung ikaw na laang yung lumalaban at kumakapit. Kaya patuloy ka pa rin lumalaban. Yung akala mo'y mamahalin ka pa niya pero may mahal na pala siyang iba. Ay, bala lang oh! Ayan, malapit na palang maluto yung ating yellow pin na tuna mga katrops. Ayan, naglagay lang ako ng kamalansi diyan. Pinigaan ko. Palay kalawat kanan. Akin din ho yung papahira ng pinagsamang langis at saka ho toyo. Para mas maging malasa yung kanyang laman. Medyo tinatagalan ko yung pagluluto niyan para ho yung kaloob-looban niya ay maluto at masarap po yung ating kain. Nung naluto na ay si kuya na naghango ng yellow pin. Ako naman ho ay mag-aayos ng ating dahon. Sa sobrang lakas ng hangin ay nagkando sira-sira na yung dahon ng saging. Kaya tara, kain ho tayo mga troops. Kape na din. Ang ulam ho namin ngayon pananghalian ay inihaw na yellow pin. At saka ho ginataang kalabasa na meron hong sigarilyas at alimasag. Pag ganyan ho talaga ang nakahain ay hindi ho talaga mauuso ang pagdadayet. Siguro bukas na lang mag-diet o kaya next year na lang kaya. Ayan ho si kuya, inaabang na yung kanyang pambalot. Sobrang laki ng isda ay talagang makakapagbalot yan. At pagkakatikim ko ng yellow pin mga katrops ay tamang-tama lang ho yung pagkakaiho natin. Hindi ho siya hilaw. Sarap din ho yan sausaw sa manghang na suka. Pero yung ginawa kong sausawan mga katrops ay toyo na meron hong kamalatis at kamalansi. At meron hong siling lubyo. Napapasarap pa nga ako ng papak dyan sa yellow pin. Malasa yung laman at malinamnam. Sakto, dumating ho si ate at magkakainan na. Masarap po talagang kumain lalo na hot pagsama-sama kayo. Tapos sa labas pa kayo kakain, literal na sa labas. Bukod na masarap pa kumain sa labas ay makakalanghap ka pa ng sariwang hangin. Kaya kanya-kanya na hong kain, kanya-kanya na hong kurot. Ikaw na ho bahala hanggang sa mabusog ka. Kaya pag ako yung iyong minahal ay talagang mabubusog ka ho talaga sa pagmamahal na ibibigay ko sa iyo. Ay, bino lang oh! Maraming salamat ho sa inyo mga troops. Love, love!